ngayon ay pinamagatan, may tema po tayo na God moves supernaturally. So yan po yung ating tema sa hapon po na ito, supernaturally, sapagkat po ang Diyos ay super, no? Super siya. Siya ay super at tayo po ay natural. Kaya yung super ay magmimit ang super at natural, kaya supernatural. So ang ating key verse ay hahanguin po natin sa 2 Kings chapter 7 verse 6. Sa pangalawang hari chapter 7 verse 6. Ito po ang nilalaman ng verse ng 2 Kings chapter 7 verse 6 sa Tagalog, sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag ng napakaraming kabayo at mga karwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Heteo at Ehipsyo para digmain sila. Amen? Yan po ang key verse natin. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang pagkilos ng Diyos, ng napakadakilang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. At yan po, sapagkat ang ating Diyos, naniniwala po ako ng ating Diyos, ang makapangyarihang Diyos, ay naglaan na po ng tagumpay para po sa ang nais niya po ay sa ating mga buhay maranasan natin kung sino siyang nangyari. Tanong po ay, hindi po, lahat po ba ay makakaranas ng kadakilaan ng Panginoon na inanda niya? So ang sagot, no? Ang sagot po ay hindi lahat, kundi ang makakaranas lang po ng kadakilaan ng Panginoon, yung awesome, yung amazing na move ng Diyos ay ang mga taong may gusto lamang po. Yung mga taong willing lang po. Amen? Yung mga taong gusto lang na maranasan, sapagkat ang Diyos ay hindi po pinipilit ang tao. Hindi siya namimilit. Hindi siya namimilit, kundi yung napaka-powerful na kaloob sa atin ng Panginoon na free will ay hindi niya po pinakialaman. Kundi yan po ay hinahayaan niyang i-exercise po natin ang free will natin. Kaya po ang Diyos, hinahayaan niya po tayo kung gusto ng tao ang maranasan ng kadakilaan ng Diyos ay it's up to us. Kaya nga naglatag ang Panginoon, naglalatag siya ng pagpapala o sumpa, buhay o kamatayan. Kaya sabi niya, piliin natin ang pagpapala. Piliin natin ang buhay. Kung kaya ang Diyos din po ay naglatag din po siya, nakahanda na po. At noong umpisa pa lang po ay nakahanda ng tagumpay po natin. Ang gagawin na lang po natin para po ma-enjoy po natin ang tagumpay po na ito ay lakaran natin. Amen? Lakaran natin ang tagumpay na ito na hinanda ng Diyos sa atin. At ang susi po diyan ay kung gusto ba natin o hindi. Kaya po dito po sa kwento sa 2 Kings chapter 7 verse 1, ito po yung sinabi na ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Eliseo sa buhay ng hari, no, ng hari ng Israel, na sabi niya dito sa verse 1, sabi niya, sinabi ni Eliseo, makinig kayo sa ipinapasabi ni Yahweh. Bukas sa ganitong oras, sa may pagpasok ng Samaria, ay makakabili ka na ng isang takal na pinong harina o 2 takal na cebada sa halagang 1 pirasong pilak. Sinabi ng opisyal na kanang kamay ng hari, hindi magkakatotoo iyang sinasabi mo kahit pabuksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit. Sinabi naman ni Eliseo, makikita mong ito'y mangyayari bukas, ngunit hindi mo ito matitikman.
Amen? So ito yung sinasabi ko kanina na ang Diyos naglatag po. Ang Diyos, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Ang Diyos, ang salita ng Diyos, ito lang po yung mananatili. Ito lang po yung may katiyakan, ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ay mawawala, mapaparam, pero ang salita ng Panginoon ay mananatili. Amen? At ito nga po, nagsabi na, nag-prophesy na magiging sagana. Pero depende po sa tao kung naniniwala po siya. Sabi ng kanang kamay ng hari, hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. Kahit buksan pa ng Diyos ang kalangitan, hindi mangyayari. Bakit? Ano po ba ang sitwasyon dito? Ang sitwasyon po dito ay sobrang hirap. Nagkaroon po ng tagutom sapagkat nung panahon po na gustong salakayin ng Syria ang Israel, ipinapaalam ng Diyos ang balak ng hari ng Syria sa hari ng Israel sa pamagitan ni Eliseo. Kaya sa tuwing binabalak po nilang salakayin ang Israel, nalalaman ito ng hari ng Israel sapagkat yun nga po ipinapaalam ni Eliseo sa hari na huwag kayong pupunta dito, huwag kayong magkampo dyan sapagkat may planong masama ang hari ng Syria. Kaya hindi natutuloy po yung planong pagsalakay sa mga Israelita. Kaya ang sabi ng hari ng Syria, meron ba sa inyong sa mga kaawal niya, baka meron sa inyong kumakaliwa, baka meron sa inyong spy. Bakit ganitong nangyayari sa tuwing balak may balak ako sa lakayin ang bansang Israel, nalalaman ng hari ng Israel. Pero ang sabi ng mga kawal, hindi po mahal na hari. Si Eliseo po ang nagsasabi sa hari sa inyong balak. Kaya sa tuwing may plano po ang haring ito, hindi po nagtatagumpay ang hari sapagkat ipinapaalam nga ng Diyos kay Eliseo ang mga plano ng kaaway ng kanyang bayan. Kaya gusto niyang ipahuli. Gusto niya nang ipahuli itong si Eliseo. Nung bandang huhulihin na siya, ay hindi po siya nahuli. Amen? Hindi po nahuli si Eliseo. Kaya ang ginawa na lang nila para masalakay o makubkob o itong bansang Israel ay matalo nila o makubkob nila. Ang ginawa nila, kinubkob nila ang buong Israel. Pinalibutan nila ito, walang makapasok, walang makalabas, maging ang mga pagkain, walang makapasok, wala ring makalabas, maging mga tao, sapagkat pinaligiran nila ang lungsod. At dumating nga po na nagkaroon ng panahon ng taggutom. Sobrang taggutom po, kasi po ang nangyari pa po, dumating pa po sa panahon na maski yung mga anak nila ay kinain na po nila. Amen? Kinain na nila yung mga anak nila. Minsan yung hari naglalakad siya sa may bakod, no, sa may pader sa taas, naglalakad po siya. May nakita siyang dalawang babae. Ang sabi ng babae, mahal na hari, tulungan niyo po ako. Sabi niya sa hari ng Israel, dahil sa sobrang gutom. Anong sabi ng hari? Kung ang Diyos hindi ka matulungan, ako pa kaya anong pwede kong ibigay sa iyo? Sabi niya. Ang sabi ng babae, mahal na hari, nag-usap po kami ng kaibigan ko, no? Yung kasama niyang babae na napag-usapan namin na iluto namin ang aming mga anak, no, sa grabing kagutuman, grabing famine doon sa lugar na yon, na maski yung anak nila ay kinain na nila, napagkasunduan na nila na kainin yung mga anak nila. At sabi nga ng babae, napagkasunduan namin, nakainin namin yung anak namin. Ngayong araw na to, kinain namin yung anak ko. Pero kahapon, kinain namin yung anak ko. Ngayon, ayaw niya nang ipakain yung anak niya, itinago niya. Grabing grabing taggutom po ng panahon na yan. At dahil po sa nangyari na yon, ang hari po ng Israel ay pinunit niya yung damit niya sa sobrang grief, sa sobrang lungkot. At nakita nga ng mga tao na nakadamit sako pala ang hari. No? Ang damit sako na ipinapakita ang pagluluksa, ang pagdalamhati, no, ang paghingi, no, ang pagpapakumbaba sa Diyos.
Nagpapakita ito ng kalungkutan sa puso ng, alam mo yun, yung damit sa ako na ito ay pagkilala na talagang nangangailangan sila ng tulong, no, pagpapakumbaba, no, pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kaya dito na tayo sa 7 na sabi niya, bukas, sabi ng Diyos sa hari, dahil nga nakita nila nakadamit sa ako ang hari, no? Damit na sa ako ng pagpapakumbaba, ng pagkilala ng tulong ng Panginoon, no? Kaya ito bukas, makakabili ka na ng pagkain sa murang halaga. Pero ito nga po, ang sabi ko kanina, lahat po ba ay makakaranas ng inanda ng Panginoon na kadakilaan? Lahat po ba ay makakaranas? Hindi po. Ito lamang po yung mga taong may gusto ang makakaranas ng kadakilaan ng Panginoon. Kaya nung dumating po ito, dumating na po na nangyari po na it come to pass na yung sinabi ni Eliseo ay nangyari nga po. Amen? So dito nga po makikita natin na kapag gusto natin maranasan ang supernatural, no, yung God's move sa ating mga buhay supernaturally, ang una po nating gagawin po natin yung part natin. Amen? Para maranasan natin yung supernatural move ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat ito naman talaga ang gustong iparanas sa atin ng Diyos, yung siya na maranasan natin dito sa lupa. Kumbaga, lupa man ay langit na rin. Amen? Maranasan natin ang kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay. Kapag yung part natin naman ay ganapin natin. Ang una na tinitignan ng Panginoon ay pusong nagpapakumbaba. Amen? Pusong kumikilala sa Diyos, kung pusong kumikilala sa kapangyarihan ng Panginoon, pusong nagpapakumbaba, pusong nanunumbalik sa Panginoon. Amen? Sapagkat sabi niya sa 2 Chronicles 7:14, no? Sabi niya sa 2 Chronicles 7:14, basahin po natin. 7:14. Ngunit sabi niya, kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Di po ba't napakatapat ng Diyos? Di po ba't ang salita ng Panginoon ay mapanghahawakan? Ito po ang kanyang salita na ang mga tao kapag manumbalik sa Diyos, humingi ng tawad, patatawarin ng Panginoon. Itong si hari ng Israel nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ito po yung nagsuot pa siya ng damit sako. Amen? Nagpapakita ng pagpapakumbaba niya, ng pagdalamhati ng kanyang kalungkutan sa kasamaan o anuman yung pangyayari sa kanilang buhay. Kaya that time, sinabi ng Panginoon, magaganap na makakabili na kayo ng mga pagkain sa murang halaga. Amen? Sapagkat may panunumbalik. Kaya po sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon, ano man po ang sitwasyon natin sa buhay, nagkasala man po tayo sa Diyos, nasaktan man po natin ang loob ng Panginoon, o lumayo man po tayo, o ano man po yung pangyayari sa ating mga buhay, na huminto tayo, nanlamig po tayo, wala po tayong ibang gagawin, kundi ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y nagkasala, huwag kayong umalis, huwag kayong lumayo, kundi sabi niya, huwag kayong lumayo, kundi maglingkod lang kayo sa Panginoon. Amen? Maglingkod lang tayo sa Panginoon na although may mga pangyayari na minsan nagkakasala tayo, humingi lang po tayo ng tawad sa Panginoon at maglingkod lamang po tayo. Sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi madaling magalit na Diyos. Mapagpatawad. Amen? Siya ay mahabagin na Diyos. Yan po ang puso ng ating Ama na nasa langit, mapagpatawad. At lagi siyang naghihintay ng panunumbalik ng kanyang mga anak. Kaya sino man po sa atin dito na nangangarap na maranasan
ang kadakilaan ng Panginoon, ang mga hinandang kadakilaan, yung pagkikilos ng Diyos sa kanyang buhay na kay daki-dakila. Una lamang po natin gawin, manumbalik po tayo sa Panginoon. Kilalanin natin ang Diyos. Kilalanin natin ang Diyos sa ating mga buhay, ang kapangyarihan, ang kadakilaan niya. Kung gusto nating kumilos ang Diyos sa ating mga sitwasyon sa ating buhay, manumbalik po tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng pusong mapagpakumbabang, kumikilala sa ating Diyos. May kahilingan po ba tayo? Kaya nga sabi ni Pastor Dong, may kahilingan kayo sa Diyos? Maglingkod lamang sa Diyos. Maglingkod lamang po tayo sa Diyos. Huwag tayong lalayo sa Panginoon, kundi magpakumbaba at maglingkod sa Panginoon. At tiyak, ang Diyos ang magkakaloob ng ating mga kahilingan sa ating mga buhay. Bumalik lamang po tayo sa Panginoon. No, bumalik lamang tayo, magpakumbaba lamang tayo at kilanlin natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At napakatapat ng Panginoon. Hindi niya bibiguin ang mga taong umaasa sa Kanya. Hindi niya bibiguin ang mga tao na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Pinagpala ang mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya sa atin, kapag gusto natin maranasan ang pagkilos ng Diyos sa ating mga pamilya, amen, sa ating mga trabaho, sa ating negosyo, no, sa anuman na idinudulog natin, sa anumang sitwasyon ng ating mga buhay, gusto nating kumilos naturally ang Panginoon sa atin, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Kilalanin natin ang kapangyarihan ng Diyos. Magtiwala tayo sapagkat ang nagtitiwala ang makakaranas lamang ng mga hinanda ng Panginoon, mga ipinangako ng Panginoon, ang mga nagtitiwala lamang sa Kanya. Amen? Ang mga nagtitiwala lamang sa Diyos ang makakaranas. Hindi lahat, kundi ang mga nagtitiwala lamang at ginagawa ang part niya dito sa hinanda ng Panginoon na napakadakila sa ating mga buhay. At number 2, God moves supernaturally, hindi po sa great man, kundi God moves supernaturally sa mga ordinary people like us. Amen? Like us. Bakit kasi? Para ihayag niya ang kapangyarihan niya, no? Para mapahiya, sabi nga niya, ang mga matataas, no, yung mga pinagmamalaki ang yaman, mga pinagmamalaki ang karunungan, para ipahiya ang Panginoon ng Panginoon ang mga taong yan. Kundi ipinapakita niya, nagmamanifest ang kapangyarihan ng Panginoon sa mga mapagpakumbaba, sa mga ordinary people. Amen? Sapagkat dito sa verse 7, chapter, kanino po kumilos ang Diyos para yung sobrang famine, yung sobrang tagutom ng bansang Israel ay mapalaya at sila ay pagpalain ng Panginoon at mapalaya sa ganyang sitwasyon. Sa verse 3, sabi niya, may 4 na taong may sakit sa balat na parang ketong noon sa may pasukan ng lungsod. Nag-usap-usap sila, bakit tayo nakaupo rito at naghihintay na lamang ng kamatayan? Kung papasok tayo ng lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi tayo papatayin, mabuti. Kung papatayin nila tayo, matatapos ng ating paghihirap. Nang palubog na ang araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang nadatnan. Amen. Pagdating doon, wala silang nadatnan. Isa man, sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, amen, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag ng napakaraming kabayo at mga karwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Hiteo at Ehipsyo para digmain sila. Kaya't tumakas sila ng magtatakip silim
Iniwan nila ang kanilang kampo, pati ang mga kabayo, asno, at lahat ng naroon, at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Amen. At ano sabi niya, pumasok ang apat sa unang tolda, kumain sila at uminom. Pagkabusog, sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak at mga damit na naroon at ito'y itinago. Pagkatapos, pumasok din sila sa ibang tolda, sinamsam din ang lahat ng naroon at itinago. Verse 9, ngunit naisip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito at hindi natin dapat sarilinin. Hindi natin ito dapat ipagpabukas sapagkat tiyak na mapaparusahan tayo. Ang mabuti ipaalam na natin ito sa mga opisyal ng hari. At lumakad nga sila. Pagdating sa pasukan ng lungsod, sinabi nila sa mga bantay, galing kami sa kampo ng mga taga-Syria. At isa mang bantay ay wala kaming dinatnan. Ang nakita lang namin ay ang kabayong nakatali, asno at mga tolda. Isinigaw namin ito ng mga bantay. Isinigaw namin ito ng mga bantay hanggang sa ang balita ay makarating sa palasyo. Okay, dito na po tayo sa verse 16. Napuntahan ng mga Israel nagpuntahan nga nung binalita ng apat na kitongin yung may sakit sa balat ang magandang balita. Sa verse 16, nagpuntahan ng mga Israelita sa kampo ng mga taga-Syria at kinuhang lahat ang laman ng mga tolda. Kaya natupad ang sinabi ni Yahweh na may mabibili ng pagkain. Isang pirasong pilak ang bawat takal ng pinong harina o kaya 2 takal ng cebada. Ang opisyal na kanang kamay ng hari ang pinagbantay sa pintuan ng lungsod. Nang magdagsaan ng mga tao, siya'y natapak-tapakan, na-stampede po, at namatay tulad na sinabi ni Eliseo. Sapagkat nang sabihin ni Eliseo sa hari na bukas ay makakabili na ng 2 takal na sibada o kaya 1 takal ng pinong harina sa halagang isang siklong pilak, ang opisyal na ito ang nagsabing hindi magkakatotoo iyon. Buksan man ni Yahweh ang mga bintana sa langit. Sinabi rin noon ni Eliseo, makikita mong ito'y magkakatotoo, ngunit hindi mo matitikman ang pagkaing sinabi ko. Iyon nga ang nangyari. Iyon ang nangyari, natapak-tapakan siya ng mga tao at namatay sa pintuan ng lungsod. Amen. God moved supernaturally to ordinary people to manifest His power. Amen. No, dito makikita natin na ang Diyos hindi niya po ginamit ang mga matataas na tao, kundi po itong mga tao na mababa sa paningin ng Panginoon. Sa paningin ng tao. Amen. Sa paningin ng tao para ihayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi po requirements para maranasan natin ang kadakilaan ng Panginoon. Kailangan mayaman tayo, kailangan malakas tayo, kailangan kilala tayo. Hindi po. Ang Diyos kikilos kahit sa atin po. Yun nga pong 4 na lepers, amen? Yung 4 na lepers, itong may sakit sa balat, no? Kumilos ang kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang buhay, naligtas ang buong Israel. Yan ang supernatural move ng Diyos sa mga tao na, number 3, when you decided to move and embrace change. Ang mga tao na nagpasya sa kanyang puso na kailangan niyang may mangyaring pagbabago sa kanyang buhay. Mga tao na ginagawa yung may taong pagkilos, nung kumikilos at gumagawa ng paraan, may mabago sa kanyang pagkatao, sa kanyang buhay. Amen? Ayaw ng Diyos ng mga taong tamad. Ayaw ng Diyos ng mga tao na nasa comfort zone. Ayaw iparanas, hindi pinaparanas ng Diyos ang kapangyarihan niya, ang supernatural move ng Diyos sa mga tao na sa comfort zone.
The moment, kapatid, the moment you decide, no, kapag ang tao nag-decide na kumilos at kailangan may mangyari, ang Diyos magmo-move din po. Ang Diyos magmo-move sa mga taong nag-decide na kumilos din at may mangyari sa kanyang buhay. Itong 4 na lepers po na ito, makikita po natin, ganito na lang ba talaga ang buhay natin? Aba, mamamatay na tayo dito. Ganito na lang ba? Ganito na lang ba? Di ba po? Sobrang tagutom. Kaya nag-meeting po sila. Sinabi na kailangan may mangyari. Kailangan may mangyari sa atin. Hindi pwedeng mamamatay na lang tayo dito. No? So napag-isipan nila kung pupunta tayo sa lungsod, mamamatay tayo doon. No? So hindi tayo pupunta doon. Kung dito naman tayo, mamamatay rin tayo. No? Kasi walang pagkain nga. Ito na lang gawin natin. Kailangan mayroon tayong gagawin kakaiba. No? It's ano na to, death and life na ito, amen? Or death and death na kasi, di ba? Gutom versus syempre pagpupunta sila sa kalaban. So the moment na you decided to move, matatanggal po yung takot, amen? Yung takot natin sa buhay, takot natin sa kaaway, o takot natin sa sasabihin ng mga tao, o ano man po yung takot na meron po tayo. Amen? Kasi sa buhay na to, ang dami nating mga kinatatakutan. Mga ibang tao, kinatatakutan nila yung sasabihin ng kapwa nila tao. O kaya yung mga tao, nakikita nila mas malaki ang mas nakikita nila yung takot sa buhay. No, takot sa buhay. Bakit nga naman? Nakikita nga naman talaga ng hirap, walang makain. No, yun po ang kinatatakutan ng mga tao. Kinatatakutan ng bansang Israel sa kapanahon po nila. Pero itong 4 na leopard, nag-decide po sila. Yung 4 po na may sakit sa balat, nagdesisyon po sila na kumilos. Nagkaroon po sila ng kaisipan na pagbabago. Kailangan may mangyari. Kailangan mabago. Kailangan umalis tayo sa comfort zone natin. Kailangan na natin gawin ito. Kailangan na natin ito. So sa atin din po, kung gusto natin maranasan, sapagkat ang Diyos ay kumikilos naman po talaga, hindi sa matataas na tao, hindi po requirements yun, sabi ko nga po kanina, kundi kumikilos po ang Diyos maski sa mga ordinaryong tao na katulad po natin. Gusto natin maranasan ang pagkilos ng Diyos sa atin, sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating sitwasyon ng ating mga buhay. Kailangan po, meron po tayong gagawin. Kailangan po, gawin po natin yung part po natin. Meron po tayong participation po. Amen. Kailangan may participation po tayo. Ayaw ng Diyos, hate po ng Diyos ang miracle actually. Kasi nga yung tao nag-aas na lang, sa ganito. Pero gusto ng Panginoon, may part po tayo na, may part po tayo, may participation po tayo. Meron po tayong gagawing bahagi natin. Amen. Kung gusto natin talaga kung gusto natin maranasan ang dakilang pagkilos ng Panginoon, work. Kailangan nating pagsumasigan, no? Magpakasipag tayo, more. Kung hindi pa talaga natin hawakan, no, yung mga hindi pa natin nahawakan yung mga salita ng Panginoon sa ating mga buhay, hindi pa siya nag-manifest, more pray, more reading of the Bible, more, no? Kailangan pa natin mas pa. Mayroon pa tayong gagawin na effort. Amen. Mayroon pa tayong gagawin na effort para maranasan natin ang kadakilaan ng Panginoon, ang pagkilos ng kadakilaan ng Panginoon. Mayroon tayong gagawin. Hangga't hindi ito na pangyayari, kailangan natin itong i-work out. Amen. Kailangan natin itong pagtrabahuan. Amen. Kailangan nating gawin ang part po natin, katulad ng 4 na lepers na ito. Sila po ay nagdesisyon, umalis sa kanilang comfort zone. Umalis sa kanilang takot. Kailangan may mabago. Kailangan may mangyari. At ang Diyos po, kikilos po. Kikilos sa mga taong may gusto. Kikilos po siya sa mga tao na naniniwala sa salita ng Panginoon. Ito nga rin po ang panalangin ko po talaga sa puso ko na, because our God is a great, great God, awesome God. Ito po yung hinihiling ko rin po sa puso ko na, yung sa paglilingkod, doon sa buhay ko talaga na maranasan ko yung kadakilaan ng Panginoon sa buhay ko. Yung
yung awesome, no? Yung great. So sa akin po, meron pa po talaga akong gagawin. Marami pa po talaga akong gagawin. Siguro po isa po diyan talagang yung pagbabad pa sa presensya ng Panginoon, pagbabad pa more of Him, no? Yung talagang kailangan nating bumabad, kailangan natin na gawin ang ipinapagawa ng Panginoon. Alam ko po na may kulang pa po ako sa sarili ko at naniniwala ako na hindi lang po ganito ang ipaparanas ng Diyos sa atin. Maging po sa atin, hindi lang po simple, hindi lang po ordinary, kundi ang gusto ng Panginoon supernaturally. Maranasan natin ang pagkilos ng Diyos sa pamilya natin, no? Supernaturally na pagkilos ng Diyos sa trabaho natin, sa ministry natin, sa church, amen. Grabe ang gagawin ng Panginoon. At ito lamang po, wag po tayong pa-distract sa nakikita ng ating mga mata. Wag po tayong maniwala, no? Wag po tayong mag-stay o maniwala sa nakikita ng ating mga mata kasi ang mga bagay minsan na nakikita ng ating mga mata nakakapanghina sa atin, nakakawalan ng pag-asa, no, nakakadismaya, maraming bagay na madidismaya tayo, mawawalan tayo ng pag-asa o panghihinaan tayo ng loob. Pero kapag panghawakan natin ang Diyos, na ang Diyos ay gusto niyang maranasan natin ang supernaturally na pagkilos niya sa ating mga buhay. Hindi po yan mahirap, hindi po yan imposible. Hindi po ito imposible sa atin na mga ordinaryong tao kasi maski ang mga apat na may sakit sa balat ay ginamit ng Diyos para ang bansang Israel po ay mapalaya. Para ang bansang Israel po ay mapalaya sila sa gutom, maligtas po sila, wala pong mamatay kasi tingnan niyo po, kung hindi kumilos po itong apat na leper na ito, anong mangyayari kaya sa bansang Israel? Dumating na sila na sarili nilang anak ay kinain na nila. Ano pa kaya ang mangyayari pag nagtagal pa ito? Kaya salamat talaga sa Panginoon na kumikilos na maski sa mga ordinaryong tao. Nang kapangyarihan niya ay hindi natin masukat yung kapangyarihan na gagawin niya sapagkat ang Diyos natin ay waymaker God. Amen. Our God is a waymaker God. Ang Diyos ay Diyos ng kaparaanan sa paraan na hindi natin alam kung paano. Pero dahil sa pagtitiwala natin, dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, dahil po sa part na ginawa po natin, yung part po natin ay ginawa natin, ang Diyos po ay kikilos. Amen. Ang Diyos ay kikilos supernaturally sa ating mga buhay, sa paraan niya at hindi po sa paraan natin. Nakatulad ng ginawa niya sa apat na ito, apat lang naman po sila. Apat lang po sila na mga ordinaryong tao na naglakad, nagdesisyon na may mangyari, umalis sa comfort zone, umalis sa kanilang pagkatakot, umalis sa kanilang nakasanayan, umalis po sila doon, nagdesisyon po sila. At ang Diyos kumilos na yung apat na yabag na yon ay parang ginawa ng Diyos na parang tunog ng maraming kawal. Amen? Tunog ng, yung apat na yabag na yon ay parang tunog ng yabag ng thousands, no? Thousands of soldier para sa pandinig ng mga kaaway. Gaano kadakilang gawa ng Diyos sa buhay ng mga bayan niya na nagtitiwala sa Kanya. Kaya po, no, nagkatotoo yung sinabi ng Panginoon na kinabukasan, makakabili ka na ng 2 takal ng sibada sa isang pirasong pilak. No, parang napakaano na siya, sale. Kumbaga pahingi na, wala ng presyo sa sobrang dami na ng pagkain. Sobrang sagana na. No, isang gabi lang no nangyari na ang bansang Israel ay nakaranas ng kasaganaan. Kaya ito po yung sinasabi ko na may mahirap po ba sa Diyos? May imposible po ba sa Diyos? Kaya po ba natin sukatin ang karunungan o yung kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay? Hindi po, sapagkat ang Diyos ay napakadakila. Ang Diyos ay kikilos siya sa paraan niya at sa kagustuhan niya sa mga taong nagpapakumbaba.
sa mga tao na kumikilala sa Diyos, sa mga tao na nagtitiwala sa Panginoon, sa mga tao na may puso na nanunumbalik sa Panginoon. At ginagawa ang part niya. Yung part niya, yung part ng Diyos naglatag, ang part ng tao sumunod. Ang part ng tao gawin, ang part ng tao exercise. Amen? I-exercise. I-exercise natin, no, yung faith natin. Exercise natin, gawin natin, no? Ang part natin sumunod. Amen? Ang part natin gawin ang ipinapagawa ng Panginoon. Ang part natin magtiwala sa Panginoon, magtiwala at sumunod. Amen? Magtiwala tayo. Magtiwala tayo sa salita ng Panginoon sapagkat ang salita nga ng Panginoon siyang mananatili. Sa Diyos, mapanghawakan ang salita niya. Ang salita ng Panginoon sa Bible, ang salita niya, ang mga pangako niya po dito, kapag dito po tayo ng hawak, pinagkatiwalaan natin, namuhay po tayo sa salita ng Panginoon, tiyak po, hindi po tayo bibiguin. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay tapat at mananatili. Pero kapag sa tao tayo nagtiwala, ilang panahon lang po, magbabago ang pasya, magbabago ang isip ng tao. Hindi siya permanent ang isip at pasya ng tao, pabago-bago. Pero sa Diyos, kapag nagtiwala po tayo sa Kanya, hindi niya po tayo bibiguin. Mapanghahawakan ang salita ng Panginoon. Kaya ang part po natin, magtiwala tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa salita ng Panginoon. Kung ano ang pangako niya, panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Kapag ang salita ng Panginoon ay hindi pa napangyari sa atin, sabi ko nga, more pa ang gagawin natin para maranasan natin ang dakilang gagawin ng Panginoon. Baka kulang pa o mayroon pa tayong hindi nasusunod na kalooban ng Panginoon, kaya hindi pa natin ito nararanasan. Amen? Kaya po, ang salita ng Panginoon, kapag nagtiwala po tayo sa mga pangako ng Panginoon, kapag nagtiwala po tayo, may kapangyarihan po ito sa buhay natin. Kapag nagtiwala po tayo, isinabuhay po natin ang salita ng Panginoon, dito kikilos ang Diyos. Kikilos siya sa kanyang salita. Kikilos lamang po siya ayon sa kanyang salita. Kaya napakaganda na panghawakan ang salita ng Panginoon sapagkat may katiyakan po ito sa ating mga buhay. May katiyakan po ito. Amen? Kapag sinabi ng Panginoon, pasasaganain ka niya. Sabi nga niya kay Eliseo, sabi ng Diyos sa buhay ni Propeta Eliseo, sabihin mo sa kanila, bukas sasagana sila. Bukas. Amen. Ano po yung kahilingan natin sa Diyos? Ano po yung hinihiling natin? Ano po yung iniiyak natin sa Panginoon? Kapatid, panghawakan mo ang salita ng Panginoon, hindi ka niya bibiguin. Magbasa po tayo ng salita niya. Panghawakan natin ang mga promises ni Lord. Amen. Kung may karamdaman ka na gusto mong gumaling, ano ang sabi ng Diyos sa awit 103 verse 3? Amen? Na walang sakit na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Anong karamdaman natin ngayon? Amen? Anong meron ka ngayon? Sabihin mo, Lord, walang sakit na hindi ka kayang pagalingin. Lahat ay kaya mong mapagaling. Anong kasalanan mo ang ang kasalanan mo ang nakakapag-stop sa iyo? Ang sabi ng Panginoon, walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Manumbalik lamang tayo sa Kanya. Amen. Ano ang kwan mo ngayon? Pagsubok mo ngayon, idulog mo yan sa Panginoon. Gawin mo yung part mo. Gawin mo, lumapit ka sa Panginoon, manumbalik ka sa Kanya, magpakumbaba ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Diyos. Gawin mo yung part mo, magtiwala ka sa Kanya. No, ang pananampalataya natin, lakipan natin ng gawa. Amen? Para sa paggawa natin ng pananampalataya natin sa Panginoon, diyan po kikilos ang Diyos sa ating mga buhay. At yan po, mararanasan natin ang pagkilos ng Panginoon, yung supernaturally na pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Sapagkat ang Diyos, may kapangyarihan nga, sabi ko, may kapangyarihan kapag tayo po ay nagtiwala sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita lamang po ng Panginoon ang mananatili magpakailanman. Panghahawakan po natin, hindi po tayo bibiguin. Amen. Hindi po tayo bibiguin ng pagtitiwala natin sa Panginoon.
And God is a way maker God. Hindi po natin alam kung paano, pero kikilos siya sa paraan niya. Hindi po sa paraan natin, kundi sa paraan po niya. Hindi po natin alam kung paano, ang Diyos na po ang bahala dyan. Basta magtiwala lang po tayo sa Kanya. Amen? At ito po, panghuli po, ang sabi niya sa kanyang salita sa 2 King chapter 7 verse 9, naisip ng 4 na lepers na ito ang kanilang ang pagpapalang ito na tinanggap nila mula sa Panginoon. Hindi tama itong ginagawa natin, sabi nila. Magandang balita ito. Hindi natin dapat sarilinin. Hindi natin ito dapat ipagpabukas sapagkat tiyak na mapaparusahan tayo. Ang mabuti ipalam natin ito sa mga opisyal ng hari. Ang Diyos po ang magandang balita sa ating mga buhay, ang Panginoong Hesus na tinanggap natin. Kaya sa atin po, bilang tumanggap sa Panginoong Hesus, bilang nakaranas ng kadakilaan ng Panginoon sa ating mga buhay, wag po nating sarilinin ang magandang balitang ito po na ating tinanggap. Ito po yung panahon naman na po na marami po ang magbe-benefits, marami po ang makakaranas ng kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Wag po tayong tatahimik, ipakilala po natin ang Diyos. Ihayag po natin, wag po tayong mahiya. Wag po tayong mahiya na ipakilala ang Panginoon. Wag po tayong mahiya na ihayag siya, no, ipakilala siya sa mga kaibigan natin, sa pamilya natin, sa mga tao sa magitan ng ating mga buhay. Kasi isang magandang balita po ito, ang pagdating ng Panginoon na nagbago ng buhay, ang pagdating ng Panginoon na siyang kaligtasan natin, na Diyos na siyang nagmamahal sa atin, siya ang Diyos na from darkness, dinala niya tayo sa liwanag. Mula sa karumihan, no, dinala niya tayo, nilinis niya tayo, pinatawad niya tayo, binigyan tayo ng pag-asa. No, binago niya ang buhay natin. Tayo pong mga binago ng Panginoon. Isang mabuting balita po ito na wag natin itong ikahiya. Ito dapat nating ihayag sa buong mundo. Ihayag natin, makita ito sa buhay natin. Amen? Makita ito na maski hindi po tayo nagsasalita kung minsan, amen, na hindi natin dala-dala ang Bible, na nagpipreach po tayo, kung ang buhay naman po natin ay nabago, makikita ng mga tao, mababasa ng mga tao, ito po ay makikita mismo sa atin. Hindi ito, sabi nga sa Bible, na hindi ito nakatinta sa papel, kundi makikita mismo sa buhay natin ang Diyos na tinanggap natin. Ihayag natin ang Panginoon sa buhay natin, sa pamamagitan ng buhay natin na binago ng Panginoon. Amen. Makita na tayo po ay binago ng Panginoon. Sa bawat araw talaga, bilang mga niligtas ng Panginoon, binago ng Panginoon, kailangan po nating magtiis, kailangan nating magtiyaga. Kailangan po natin talagang magbunga, amen, sa pamamagitan ng labor, di ba? Di ba po, kailangan natin mag-labor, kailangan talaga nating magtiis para marami pong maipanganak, para marami pong makatanggap sa Panginoon, para po maraming maligtas, amen, sa magitan po ng buhay natin na binago ng Panginoon. Kasi po, isa itong magandang balita sa atin. Ang tinanggap natin na kaligtasan ay isang mabuting balita. Ang tinanggap natin na ang Panginoong Hesus sa ating buhay ay isang mabuting balita. Ito na kailangan na malaman ng maraming tao. Kaya ito na po yung panahon na hindi na po tayo tatahimik, kundi tayo na po ay magpahayag ng salita ng Panginoon, no, na sa pamamagitan ng ating buhay at sa pamamagitan ng pagpapahayag natin ng salita ng Panginoon sa iba. Tulad po ng ginagawa natin, una sa lahat, buhay na binago ng Panginoon. Makita ang pagbabago. Dati, ganun tayo, pero ngayon hindi na. Tayo na po ay inayos na po ng Diyos, binago ng Panginoon, nilinis ng Panginoon, sinuotan ng katuwiran, sinuotan ng kabanalan, na ito na po ang makikita ng mga tao. Sapagkat hindi na po tayo ang nakikita, kundi ang Panginoong Hesus na po ang nakikita sa ating mga buhay. Pangalawa po, sa pamamagitan ng buhay natin, naghahayag ng Diyos sa ating mga buhay. Ginagawa natin yung kapet pandesal, no? Ginagawa natin street evangelism, no? Pumupunta tayo, nag-house visitation, nagla-life group, no? Yung mga yan ay isang mabuting balita na ginagawa natin para maipahayag ang Diyos na mabuting balita sa ating mga buhay. Amen? Kaya po, kung tayo po ay binago ng Panginoon, nakaranas ng kadakilaan niya, at kung hindi pa natin ito naranasan, more and more work pa po. Mayroon pa po tayong gagawin. Magsipag po tayo. Amen? Magsipag po tayong bumangon para mag-devotion.
Yan po minsan ang problema sa atin, ang sarap po matulog, amen. Ang sarap matulog 'no, nahihirapan bumangon para manalangin. So more, magtiyaga tayo, magtiis tayo, gigising tayo ng maaga at manalangin. Manalangin tayo para sa atin, para sa pamilya natin, para sa church, para sa ating bansa. Yan po yung mga kailangan natin na more na gawin. Maranasan natin ang kadakilaan ng Panginoon. More reading of Bible. Amen. Magbasa tayo, maglaan talaga tayo ng panahon more na kilanlin ang Diyos sa ating mga buhay. Ano pa po, participate, fellowship with sa ating mga kapwa mananampalataya, magpalakasan tayo sa isa't isa, magpalakas po tayo. Wag lang po tayo lang, kundi kailangan po natin maki-fellowship, makipag-participate. Yan po ang gusto ng Panginoon na nakikibahagi po tayo, may participation po tayo. Kasi nga po, amen, ang Diyos sa langit, tayo po dito sa lupa. May pinagkatiwala ng Diyos ang lupa to manage, no? Tayo po ang mamamahala po talaga. Kaya kapag gusto natin talagang maranasan, amen, yung supernatural move ng Diyos sa ating mga buhay, do our part. Gawin natin po yung part natin. May part po tayo. May part po tayo. May part po tayo. Magpakumbaba tayo sa Panginoon, kilanlin natin siya. Magtiwala po tayo sa Kanya. Gawin natin yung mga kailangan natin dapat na gawin. Sapagkat kasalanan po yung alam nating dapat nating gawin pero hindi natin ginagawa, ay kasalanan din po yun. Kaya gawin po natin, sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. More, gawin pa natin more. No, more on God, more pa. More pa sa Panginoon and less of us. More on God and less of us. Amen? Para maranasan natin ang kadakilaan ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos, sabi ko nga po kanina, naglaan na po ang Diyos ng tagumpay sa atin. Gusto niya maranasan natin yung kapangyarihan niya sa ating mga buhay. Gusto niya na makita natin, hindi lang po natin marinig, kundi makita, maranasan natin ang gagawin ng Diyos sa ating pamilya, sa ating mga magulang, sa ating mga anak. Gusto niya na maranasan natin yung kadakilaan niya sa ating church, no? Sa church, sa ministry na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, no? Ano man po yung assignment na binigay sa atin ng Panginoon, ano man po na ministry na ibinigay sa atin ng Panginoon, saan man po tayong dinala, mga negosyo o pinagtatrabahuan, no? Saan man po tayo dinalang assignment natin ng Panginoon, ang nais ng Panginoon ay maranasan natin ang kadakilaan ng pagkilos niya po. Maranasan natin na hindi lamang po yung enough or yung hindi lang yung katamtaman, kundi maranasan natin talaga yung supernatural. Amen? Yung siya, maranasan natin na mag-manifest siya dito po sa lupa, sa buhay natin. Mag-manifest yung power niya, mag-manifest kung sino siya sa ating mga buhay. Maranasan natin ito at mahahayag ito sa pamamagitan ng ating mga buhay. At dahil dyan, marami po ang kikilala sa Panginoon. Marami po ang magpapasalamat, marami ang manunumbalik, marami ang makikilala at maglilingkod sa Panginoon. Sapagkat siya ay great God. Amen? Siya ay dakilang Diyos. Dakila siya sa kanyang mga gawa. Dakila siya sa kanyang mga kaparaanan. Dakila siya sa lahat ng kanyang mga layunin. Dakila ang Diyos po natin at yan po ang gusto niyang maranasan po natin. Ako man din po ay nais ko pong maranasan po yan na habang ang Diyos ay buhay, I will stand in awe of His greatness. No, we will stand in awe of His greatness. Mamamaha tayo sa bawat araw sa gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. At hindi po yan mahirap, hindi po yan imposible sapagkat gaganapin ng Diyos po sa atin, maski tayo po na mga ordinaryong mga tao. Amen? Purihin po ang Diyos sa kanyang kadakilaan. Purihin po ang Diyos sa kanyang kapangyarihan. Purihin ang Diyos sa kanyang mga dakilang mga gawa at patuloy na gagawin sa ating mga buhay. Purihin po ang Diyos. Sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Tayo po ay manalangin. O Diyos na dakila,
dakilang tunay, O Diyos, dakila sa iyong mga gawa, dakila sa iyong paglikha, dakila sa iyong kaparaanan, dakilang Diyos, dakila po kayo, makapangyarihan. Lord, aming Diyos, nais naming maranasan ito sa bawat araw, O Diyos, ng aming mga buhay, sa aming paglilingkod, sa aming pamilya, sa bawat ginagawa namin, O Diyos, maranasan namin ito, Panginoon. Ayaw po namin, Lord, na tama lang, kundi, Lord, overflowing, great move mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Iparanas mo nga ito, aming Diyos. Iparanas mo ito sa amin na mga lingkod mo, Panginoon. Maranasan namin ang dakilang kilos mo sa aming pamilya, pagkilos mo sa bawat aming ginagawa, O Diyos. Salamat po ng maraming, O Diyos. At Lord, sa mga bagay, Panginoon, na nangamba po kami, sa mga bagay po na hindi po kami nagtiwala sa iyo, sa mga bagay, Lord, na nagkulang kami ng pagtitiwala at pagsunod sa iyo, patawarin mo po kami, O Diyos. Patawarin mo po kami. Patawarin mo kami, O Diyos. Linisin mo kami sa mga ito, Panginoon. Alisin mo kami, Panginoong Jesus, so Lord, sa disbelief po namin, kundi Lord, magtiwala kami ng lubos sa iyo, aming Diyos. Salamat po ng maraming. Patuloy mong ipaunawa sa amin na kayo ay Diyos na makapangyarihan at nais mo itong iparanas sa amin. At Lord, maunawaan namin na may part po kami ng mga tao doon sa mga plano mong kay daki-dakila, O Diyos. At ito ay gagawin namin ang makipag-participate sa great plan mo, Panginoon. Salamat po ng maraming, O Diyos. Bigyan mo kami ng lakas ng loob. Bigyan mo kami ng katapangan, Panginoon, upang gawin ang ipinapagawa mo sa aming mga buhay, upang masunod ka, Panginoon. Ano man po ang circumstances, Lord, na kinakaharap po namin, ano man pong pagsubok ang kinakaharap po namin, Panginoon. Salamat sapagkat kayo ay Diyos na Diyos na kasama po namin. Alam po namin na hindi nyo kami pababayaan, hindi nyo kami iiwan, sapagkat tapat po kayo na Diyos sa aming mga buhay. Salamat po, aming Diyos. Ama, itinataas ko ang aking mga kapatiran na kasama ko ngayon sa mga makakanood nito, Panginoon. Ano man pong sitwasyon nila, ano man pong pagsubok ng kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang bawat isa, Panginoong Jesus. Tulungan mo po na mapagtagumpayan nila ito sa biyaya at habag mo at grasya mo, Panginoon. Mapagtagumpayan nila ang pagsubok at Lord, maranasan na nila, Panginoon. Maranasan namin lahat ang kadakilaan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po ng maraming, O Diyos. Salamat po, aming Diyos. Salamat sa mga assignment na ibinigay mo sa amin, sa mga lugar na pinagdalahan mo sa amin, sa mga tao na ibinigay mo sa amin, sa ministry na ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, na Lord, aming Diyos, hindi po kami magkukulang, kundi Lord, ipakita mo, ipaunawa mo sa amin na ito ang dapat namin gawin, Panginoon. Ay ang mga bagay na dapat namin gawin ay magawa namin, Panginoong Jesus, sa tulong mo po, Panginoon. At ito, Panginoong Jesus, ay mapangyayari dahil po sa iyong grasya, Panginoon, at mararanasan namin ang kadakilaan ng pagkilos mo sa mga assignment na binigay mo sa amin, O Diyos, na ito'y gagawin namin, Ama. Salamat po ng marami, O Diyos. Pinagpapala ko ang aking mga kapatid. Sumagana po kami, sumagana ang bawat isa sa mga kaloob mo, Panginoon. Sumagana ang bawat isa sa mga kaloob na spiritual, mga kaloob mo na makalangit, Panginoong Jesus. At sumagana po kami sa mga kaloob mo dito sa lupa, Panginoong Jesus. Salamat po ng maraming. Wala pong magkukulang. Hindi kami magkukulang sapagkat kayo ay Diyos na provider namin, na magpro-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Sustainer namin, Panginoon. Kayo po ang magkakaloob ng lahat, Panginoon. At kayo ang Diyos, Panginoon, na aming kasama sa buhay na ito, Panginoon. Salamat po ng maraming at dalangin ko, Panginoon, na sino man po ang may mga karamdaman sa latay mo, Panginoong Jesus, tanggapin po nila ang kanilang kagalingan, Panginoon, sapagkat walang sakit na hindi ka kayang pagalingin. Maski anumang sakit yan, Lord, walang imposible, walang mahirap, sapagkat pinagaling mo ang lahat sa iyong latay, Panginoong Jesus. Sino man po ang nahihirapan, sino man po ang
Panginoon, Lord, ay nababaga bago anumang pangyayari sa kanilang buhay dahil sa kasalanan, Panginoon. Patawarin mo ang pagkakasala ng naming mga anak mo, Panginoon. Pagkakasala namin, Panginoon. At aming Diyos, salamat aming Diyos. Salamat, salamat, Panginoon, sa kasaganaan, sa pagpapala, Panginoon, na ipapadaloy mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po ng maraming pagpalain mo ang daily life sharing, Panginoon. Gamitin mo itong platform, maraming maabot, Panginoon. Marami, Panginoong Jesus, Lord, ang manunumbalik, ang lalakas, Panginoon, at maunawaan, Panginoon, ang purpose sa kanilang mga buhay sa pamamagitan, Panginoong Jesus, ng programang ito na daily life sharing, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga lingkod na bumubuo, Panginoon, sa programang ito, lalong-lalo po sa buhay ni Pastor Dong, Pastor May. Patuloy mo po silang palakasin, ingatan, Panginoon, pagalingin sa kanilang anumang karamdaman. Salatay mo, Panginoong Jesus, at salamat pa po, Panginoon, sa mga dakilang gagawin mo sa programang ito, Panginoong Jesus. Salamat, ihayag mo nga po ang kadakilaan mo sa programang ito. Salamat po, aming Diyos. Salamat, pagpalain mo ang lahat ng iyong mga lingkod, Panginoon, sa lahat ng dako ng mundong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng sumusubaybay ng programang ito, Panginoon. Salamat sapagkat hindi ka po bumibigo, Panginoon, sa mga nagtitiwala sa iyo, sa mga nananalig sa iyo, Panginoon, sa mga umaasa sa iyo, hindi mo bibiguin, Panginoon. At kami ay umaasa ng lubos sa iyo. Kami ay nagtitiwala sa iyo sa mga gagawin mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, aming Diyos, sa kaayusan. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Salamat sa pagpapala mo. Salamat, aming Diyos, sa ipinagkatiwala mo sa amin na aming mga assignment, mga ministry. Salamat, Lord, iparanas mo, ihayag mo ang kadakilaan mo, Lord, sa mga buhay namin sa pamamagitan, Lord, ng mga gawa mong kadaki-dakila sa naipaparanas mo sa amin, Panginoon. Pagpalain mo kami, ang aming mga anak, ang aming mga pamilya. Pagpalain mo kami, Panginoong Jesus. Pagpalain mo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Salamat, aming Diyos, sa kapayapaan ng aming bansa. Patuloy kumilos po kayo, Panginoon. Patawarin niyo po ang aming bansa, Panginoon, sa pagkakasala nito, Panginoon. At patuloy, Lord, napakatapat kang Diyos. Hanggat may mga tumatayo, naniniwala po kami, hanggat may tumatayo para sa bansang Pilipinas, hindi mawawasakin ang bansang Pilipinas, Panginoon. Hindi makakaranas, Panginoon, ng anumang salot, ng anumang digmaan, sapagkat kayo ang Diyos ang nag-iingat nito. Kayo ang Diyos ng bansang Pilipinas, Panginoon. Salamat po ng maraming. Lord, pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito, ang aming bansa, ang aming pamilya, ang simbahan na pinagkatiwala mo sa amin, ang aming mga buhay, ang bawat mga assignment, ang bawat mga ministry, ang bawat mga ipinagkatiwala mo sa amin. Lord, ipinagkakatiwala namin ito sa iyo. Hawakan mo ito, Panginoon. At salamat sa katagumpayan po namin sa buhay na ito, sapagkat noon pa man, hinanda mo na ang tagumpay na ito ay mararanasan namin at makikita namin at gagawin namin ang part namin sa tulong mo, Panginoon. Salamat po ng maraming, O Diyos. Salamat po sa lahat, Panginoon. Salamat sa lakas upang magawa namin ang mga pinapagawa mo sa amin, upang kami ay makapagtrabaho. Salamat po, aming Diyos. Salamat sa favor upon favor, Panginoon, na tinatanggap namin mula sa inyo at mula sa aming kapwa-tao, aming Diyos. Salamat, Lord, na mamumuhay kami sa iyong grasya, sa iyong pag-ibig, sa iyong habag sa bawat araw, O Diyos. Kami at ang aming buong sambahayan, kami at kaming lahat na magkakapatid sa iyo, Panginoon. Salamat po ng maraming, Ama. Salamat po ng maraming, Panginoong Yesus. Salamat po, banal na Espiritu ng Diyos, sa iyong pagsama, sa iyong pangunguna, at sa tagumpay ng gawain na ito. Patuloy, Lord, parangalan mo nga po ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, aming Diyos. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoong Yesus. Salamat po, banal na Espiritu ng Diyos. Sa iyo namin ibinabalik, Ama, ang lahat ng papuri, ng pasasalamat, ng pagdakilan, ng pagluwalhati, ng karangalan, at ang lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo lamang, Ama, sa makapangyarihang pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Bye-bye po. To God be all the glory.